Salamat sa mahal na Panginoon at nandito na tayo po mga minamahal sa napaka-importanting bahagi sa ating banal na pananambahan. Ang pakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y tumayo mga minamahal bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ito po'y dadalhin ng ating beloved co-preacher, Brother Joshua Dominguez. Praise the Lord, you and beloved preacher with us. Tayo pong lahat, mga minamahal, ay sama-samang manalangin. O budakilang Diyos sa magbanal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, Travis, beloved Pastor Valdez Almeida, maraming salamat sa araw na ito. Muli mo kaming tinipon sa dakong ito pang purihin, lawal ating banal na pangalan. Salamat sa mga papuring awitin, mga patutuo na aming mga kapatiran pinagpala sa pagbibigay ng kabutandog. Maraming salamat sa iyong mahal na Panginoon, lalo na sa iyong banal na presensya, laging umaaliw sa bawat isa sa amin. At sa iyong banal na salita sa gana, aking wala pong magagawa, O Diyos, kung mag-anwent, pagpalain mo, O Diyos, alisin mong hadlang gawa ng kaaway, demons of pride, being glory, cast out from our midst right now. In the mighty name of Jesus, we bless everyone in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po tayong dakilang Diyos at muli po nating pinapabot ang ating pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. And double honor to our beloved Pastor, Valdez Almeida, the prophet of our loving God, and we always remember the blessed memories and teaching of our dearly beloved Son Pastor Lina Comon Almeida, and to our beloved brethren. Good evening to every one of us, beloved visitors, welcome, beloved choir members, good evening, beloved co-preachers, ating mga beloved ordained preachers, at sa ating ginagalang na mahal pastor, Valdez Almeida, the prophet of our loving God, mga beloved children, ang minamahal ngayon, magandang gabi po sa ating lahat. At muli po nating palakpakan ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Shout, praise the Lord. Shout, praise the Lord. Praise God, salamat sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ako naman po yung nakabalik dito po sa ating lugar, mga minamahal. Kung hindi ako nagkamali, more or less 3 years. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. At talagang kahit saan tayo magtungo, wala po tayong masasabi, kundi napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya ngayon po mga kapatid, tayo po'y dadako sa salita ng Diyos. Napakahalaga po ang salita ng ating mahal na Panginoon. At ngayon po ang ating pong topic about life's purpose, layunin ng buhay. At mga minamahal, bawat isa sa atin mayroon pong layunin ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya mahalaga po yung buhay na nilaan ng Diyos para sa atin. Mayroong buhay na walang hanggan, pangako ng Diyos sa bawat isa, pag ating pong masunod ang kanyang banal na kalooban. Amen? Kaya sa mga oras na ito, the first po mga minamahal, life's purpose, the service of God, ang paglilingkod sa Diyos. Napakahalaga po itong ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Basahin po natin dito po sa aklat ng Joshua, chapter 24, verse 15. Kindly po. From the book of Joshua, chapter 24, verse 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Josue, Kabanatang 24, ang talata 15. At kung inakala ninyo masama maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw nito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos na inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos na mga Amorheyo na lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa kanang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Amen ang Diyos mo magpala sa kanyang banal na salita. So ako din po pala nagpapabot na pagbati sa ating mga beloved
live viewers, no? Mga viewers po natin, magandang gabi, no? Throughout the world. Magandang gabi po. At kami na mahal, dito po ay napakahalaga po ang paglilingkod sa Diyos. Dahil sa noong unang panahon, mga minamahal, hindi pa tayo napadako sa ministeryong ito, ang ating buhay ay punong-puno ng mga kasalanan. Kaya nagbubunga ng karamdaman, haleluya, walang direksyon yung ating mga buhay. Subalit nung tayo napadako sa ministeryong ito, mga minamahal, hindi man tayo karapat-dapat, tayo naglilingkod, haleluya, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, pinagaling ang ating mga karamdaman, nilutas yung ating mga problema, binago mga buhay natin, dininig yung panalangin ng ating dakilang Diyos, at hanggang sa mga oras ito, sa kabila ng kahirapan ng digdig, mga minamahal, tayo ay pinanghawakan ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sinong hindi maglilingkod sa mahal na Panginoon? Na tayo'y pinagaling sa ating mga karamdaman. Yung ibang lingkod, dati mayroong ulcer, mga kapatid. Mayroong skin allergy. Nang lalabo na yung mata, mga minamahal, for the age of 18 years old. Kaya mahirap pa yung buhay, plus karamdaman pa. Subalit nung ako'y napadako sa ministeryong ito, totoo ang Diyos. Totoo ang Diyos, mga minamahal, nagpapagaling ng mga karamdaman. Instant, natanggap ko yung kagalingan ng karamdaman. Kaya purihin nating dakilang Diyos. The next is seeking God's kingdom. Ito ay paghahanap ng kaharian ng Diyos. Dahil biblical po tayo, mga minamahal. Maraming mga tao ngayon sa ating daigdig, kung ano-ano yung mga hinahanap. Naghahanap ng mga espesyalistang doktor. Dahil sa kanilang makaramdaman, hindi nila hinahanap ang Diyos. Hindi nila hinahanap ang kaharian ng Diyos. Kaya mga minamahal, sila'y bigo. Salamat sa mahal na Panginoon, tayo hindi binigbigo ng ating dakilang Diyos. Amen? Matthew chapter 6, verse 33. Kindly, read that. From the book of Matthew, chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Matthew, kabanatang 6, ang talata 33. Darapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Amen. Ang Diyos magpala sa kanyang banal na salita. So mga minamahal, ito pong verse na ito po'y halos lahat tayo, memorize na po natin ito, mga minamahal. Subalit, mayroon pang mga iba na hindi pa nila alam kung paano ito o gagawin. Paano, mga minamahal, o marami pang hindi nakakaunawa. Napakahalaga po maunawaan natin ang salita ng Diyos. Amen. Kaya dito, kailangan sa ating buhay, mga minamahal, ay patuloy nating gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Para maunawaan po natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Kasi mga minamahal, ang kaharian ng Diyos hindi po sa salita. For the kingdom of God is not in words, but in power. Dito nakikita natin kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Mula sa umpisa, mula nang tayo maglingkod sa ministeryong ito, tayo mga kapatid, na tayo magkaroon ng karamdaman dahil dito sa lupa, haleluya, punong-puno ng mga karamdaman, kahirapan, dahil pinahintulutan niya ng mahal na Panginoon para ang tao'y tumawag sa ating dakilang Diyos. Nung tayo nagkaroon ng karamdaman, hinahanap natin sa ating buhay ang ating dakilang Diyos. Hindi tayo nabigo, mga minamahal. Dito tayo'y, haleluya, nakasumpong ng biyaya. Pinagaling tayo sa ating mga karamdaman. Everybody shout, praise the Lord. Tayong lahat ay saksi na ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya hindi pwede na tayo po'y pabanjing-banjing sa paglilingkod. Hindi biro ang paglilingkod. Ating mahal na kapatid, pakinggan ninyo, dahil sa kanyang pagkukulang, hindi gumaling yung kanyang karamdaman. Paulit-ulit,
na paggawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating mahal na Panginoon. Walang kabanalan, hindi sumunod sa kabanalan. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay banal. Dapat ang kanyang mga anak ay maging banal din. Amen. So paano tayo tutugunin sa ating mga prayers kung wala tayong kabanalan? Banal ang Diyos. Humarap tayo sa ating mahal na Panginoon, wala tayong kabanalan. Amen? Manalangin ka, wala kang kabanalan. Paano ka didinggin ang ating mahal na Panginoon? Kaya yung kanyang karamdaman hindi gumaling. Pero nang naalala niya mga minamahal, nakita niya sa kanyang sarili na mayroon siyang pagkukulang sa ating mahal na Panginoon. Sinunod niya ang pagpakabanal. Doon siya gumaling. Tinugon ng mahal na Panginoon ang kanyang panalangin. Amen. Kaya hindi po biro ang paglilingkod. The next, doing the Father's will. Gumawa, ginagawa ang kalooban ng Ama, ng Diyos. Kailangan gawin natin ang kanyang banal na kalooban. John chapter 4, verse 34, kindly. From the book of John, chapter 4, verse 34. Jesus said unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Amen. Juan, Kabanatang 4, ang talatay 34. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay aking gawin, ang kalooban na sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang agawa. Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Sa napakahalaga po ang pagsunod. Pagsunod sa banal na kalooban. Do the will of God. Pag hindi po natin masunod ang kanyang banal na kalooban, walang katugunan yung mga panalangin. Useless. Useless. At yan po'y naranasan natin noong hindi pa tayo napadako sa ministeryong ito. Walang katugunan. Kahit duluhod ka sa pintuan, patungong altar, hindi ka tutugunin ng Diyos. Dito, pagpasok mo pa lang dyan sa gate, maramdaman mo na ang presensya ng Diyos. May karamdaman ka, pagagalingin ka ng mahal na Panginoon. Amen. Naalala ko yung kapatiran natin nagpatotoo, mga minamahal. Sa Mindanao, mayroon siyang karamdaman, halos maputol na yung kanyang hininga. Pero sabi niya sa kanyang isip, pag makadalo lang ako, pag makapunta lang ako sa pastoral house, ako'y gagaling. Sinikap niya mga minamahal, kahit mahina na yung kanyang katawan, nagsusumikap makapunta sa pastoral. Pagdating niya sa gate, mga minamahal, pagpasok niya sa gate, may malamig, sabi niya, pumasok sa kanyang katawan. Sa gate pa lang, pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Totoo. Totoo ang gawain ng Diyos. Amen? Hindi lang isa, dalawa ang nagpatotoo. Tayong lahat, mayroong tayong patotoo. Patunay na ang Diyos sa ministeryong ito, Diyos sa buhay. Amen? Pag masunod mo lang yung kalooban ng Diyos, isang tiyak na bagay. Hindi ka magsisisi, mga minamahal. Amen po ba? So, may nangyayari din doon sa Butuan. Bago lang, testimony. Yung kanyang mother, nagkasakit. Lagnat, paulit-ulit. Sabi ng mga anak, dalhin nyo na yan sa ospital. Sabi nating kapatiran, ayaw kong pupunta ng ospital. Baka mamaya sabihin, COVID. Ay, hindi siya nagpa-ospital. Sabi niya, gagaling ako. Ay, naguri yung kanyang daughter dahil po mga kabatid ay 2 weeks na paulit-ulit. Matanda na yung mother niya, nagkasakit pa. Naisip niya, mahal na Panginoon, ano bang pagkukulang ko sa iyo? Nung pinapaalala ng mahal na Panginoon yung kanyang pagkukulang, nakalimutan pala niya magbigay ng kanyang tithes and love offering, last na kanyang pagdalo sa banal na gawain. Nung maalala niya, sabi niya, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Ibibigay ko yung hindi ko na ibigay. Nung naibigay niya mga minamahal, biglang gumaling yung kanyang beloved mother. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. The next is finishing the divine text.
itong pagtatapos ng banal na gawain. Bawat isa sa atin mayroon tayong gawain, tungkulin. In John chapter 17 verse 4, kindly. From the book of John, chapter 17, verse 4. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Amen. Juan, Kabanatang 17, ang talata 4. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na pinagawa mo sa akin. Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. So mga kapatid, kailangan natin mag-glorify ang ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Alam niyo ba bakit tayo nandito? Alam niyo ba bakit tayo mga minamahal nakasumpong ng buong katotohanan, the Jesus Miracle Crusade International Ministry, dahil tayo'y tinawag at pinili ng Diyos para magluwalhati sa kanyang banal na pangalan. Yun po ang ating mga minamahal, ang dahilan bakit tayo'y naparito sa gagawaing ito. Para luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon. Actually, lahat ng tao, ang purpose ng Diyos, bakit lumikha siya ng tao? Para magluwalhati sa kanyang banal na pangalan. Ngunit masakit isipin, mga minamahal, maraming mga tao ngayon, abalang-abala sa kanilang trabaho, sa kanilang mga negosyo, anong pinagkakaabalahan. Subalit tayo, ngayon abalang-abala tayo, hallelujah, sa pagpupuri, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mayroong pinapagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Hindi tayo tinawag, pinili para maging dekorasyon lamang, mga kapatid. Pinili tayong lahat, mayroon pong layunin ang Diyos. Mayroon tayong kanya-kanyang tungkulin sa kanyang banal na gawain, na kailangan po nating gampanan. Amen po ba? Shout, praise the Lord. And the next, completing the course joyfully. Pagkumpleto ng kurso na may kagalakan. Ito po yung kurso natin. Amen. Magandang kurso to sa lahat ng kurso. Kasi, pag graduate natin dito, buhay na walang hanggan. Amen po ba? Yung mga kurso natin dito sa lupa, nagsisikap tayo, malampasan natin yan. Pero lilipas lang din yan, mga minamahal. Walang kabuluhan yan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pero itong kurso na ginagawa natin, mga minamahal, ito po yung kurso na napakaganda ang resulta. Buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Basahin po natin Acts chapter 20, verse 24. Acts chapter 20, verse 24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Amen. Mga gawa, Kabanatang 20, ang talata 24. Darapat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Ang Diyos magpala sa kanyang banal na salita. Si Apostol Pablo, isa pong tao, mga minamahal, hindi basta-bastang tao. May katungkulan sa gobyerno. Pero mga minamahal, nung makilala niya ang ating mahal na Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay, iniwan niya yon. Naglingkod siya sa mahal na Panginoon. Nagpagamit sa ating mahal na Panginoon. Sabi niya, kinalimutan niya yung kanyang sarili. Maganap lang niya ang katungkulan niya sa ating dakilang Diyos. Amen. To testify the gospel of the grace of God. Na tayong lahat, mga minamahal, hindi lang sa Apostol Pablo, tayo'y tinawag, pinili ng Diyos para ipatutuo natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Huwag tayong mahiya, mga minamahal, dahil yan po ang isa sa layunin ng ating mahal na Panginoon. Bakit tayo napadako sa ministeryong ito? Lahat tayo may katungkulan na tayong lahat ay gagamitin ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain para sa kaligtasan sa mga kaluluwang na alipin ng kasalanan. Paano tayo, mga minamahal na padako sa ministeryong ito?
pinangunahan ng ating mahal na pastor. Dahil sa kanilang prayers, panalangin ng ating mahal na pastor, kaya tayo napadako sa ministeryong ito. Kinahabagan tayo ng mahal na Panginoon. Di man tayo karapat-dapat dahil sa pagluha, pagtangis ng tao ng Diyos, araw at gabi, lumuluhod pa kami na mahal para tayo maligtas. Kaya kinahabagan tayo ng ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Kaya tayo din, ngayon, tayo yung gagamitin ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Attaining Christ-likeness. Magtamo, no? Katulad ni Kristo. Siya po yung ating example po dito. In Philippians chapter 3, verse 13 up to 14. Kindly. Philippians chapter 3, verses 13 to 14. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amen. Filipos, Kabanatang 3, ang talata 13 hanggang 14. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, bagamat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at hinatungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumunin ako sa hangganan sa kandimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Ang Diyos ang pala sa kanyang banal na salita. Kaya mga minamahal, sabi dito, mga bagay na nasa likuran, kailangan kalimutan na natin. Yung mga bagay na hindi kaayaya sa ating mahal na Panginoon, kalimutan na natin. Huwag nating isipin yung sino tayo noon. Kilala ka man sa daigdig, pero hindi ka naman kilala ng mahal na Panginoon. Dahil sa kasalanan na ginagawa mo, araw-araw, paulit-ulit na ginagawa, mga bagay na hindi kinalugdan ng Diyos. Nung tayo nandito na sa ministeryong ito, hallelujah, going straight, patuloy mga minamahal, ang ating paglilingkod. Huwag na tayong lilingon, huwag na kalimutan na natin ang mga bagay na nakaraan. Magtumulin tayo sa paglilingkod. Hallelujah, patuloy natin gaganapin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Bakit? Mayroong gantimpala. Mayroong gantimpala na nilaan ng ating mahal na Panginoon. Sino tayo para gantimpalaan ng Diyos? Amen. Tayo'y dating marumi, basahan lamang sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa bagat awa ng Diyos, napadako tayo sa ministering ito. Nagbabago ang ating mga buhay. Amen. God is our example. Nung siya nagkatawang tao, puro kabutihan yung kanyang mga ginagawa. Mga alipusta, mga pagsubok, binabaliwala. Patuloy sa kanyang mission. Amen? Ganon din tayo. Yun ang example na dapat natin gayahin. Amen po ba? Shout, praise the Lord. Kaya kung masunod natin yung kalooban ng Diyos, anytime, tatawag ka sa mahal na Panginoon, didinggin ka ng Diyos. Hindi ka bibiguin ng ating mahal na Panginoon. Ating kapatid pa minamahal doon sa bandang Butuan, ang kanyang patotoo, dahil nasa tabi po sila ng dagat, yung kanilang bahay. Tapos nandoon siya sa kanyang trabaho, medyo malayo na sa kanilang bahay. Pero bago siya uuwi sa kanilang bahay, dadaan siya sa dagat. Ang nangyari mga minamahal, pag pauwi na niya, nakita niya sa malayo, mayroong sunog. Tiningnan niya ng mabuti, kapitbahay niya nasunog. Grabe ng usok. Tiningnan niya, pati yung bahay niya umuusok na. Sabi niya, siya po'y nanalangin. Yung kanyang dibdib, mga minamahal, talagang hindi na niya ma-explain dahil sa kaba. Kasi hindi basta-basta pag nasunog yung bahay mo. Nakita niya mga grabe ng usok. Sabi niya sa kanyang prayer, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Siya'y umiyak mga minamahal dahil mahirap pag mawalan ka ng bahay.
Umuusok na, pero yung prayer niya, sabi niya, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Kung maaari, huwag sanang maubos. Yun ang prayer niya, huwag sanang maubos. Sana mayroon pang matira kahit kunti na lang sa aking bahay. Pero mga minamahal, nung nandun na sila sa malapit, gusto niyang pumasok, gusto niyang pilitin makapasok. Hindi naman pwede rin papasukin kasi meron mga otoridad doon. And then, hindi din siya basta-basta makapasok kasi grabing usok, maitim ng usok. Nakakatakot pag pilitin mo. Eh, mga minamahal, doon na lang siya sa malayo, tinitingnan na lang niya. Umiyak na lang siya. Kasi tanggap na niya, sunog na yung kanyang bahay. Pero mga minamahal, hindi pala ganon, hindi para pariho yung isip natin sa isip ng ating mahal na Panginoon. Ay yung prayers niya, mga minamahal, nakaabot pala doon sa trono ng ating dakilang Diyos. Kaya nung siya ay pumasok na rin, tapos na, mga minamahal, umalis na yung mga bombero, pagpasok na, pagpalapit hanggang palapit na sa kanyang bahay, tiningnan niya, akala niya uubos na yung bahay niya. Yun pala, mga minamahal, kahit usok, hindi nakadikit sa dingding ng kanyang bahay. Iningatan ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, kahit yung leaflets na nilagay niya doon sa likuran, kasi sa likod nag-umpisa yung sunog, yung leaflets, mga minamahal, na nakadikit, hindi nga lang nakadikit yung usok, kahit usok man lang, wala, mga minamahal. Grabe yung pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Totoo ang Diyos sa ministeryong ito. Pag tayo'y tunay, maglilingkod sa Kanya, taos pusong paglilingkod. Hallelujah! Walang biro, mga minamahal. Hallelujah! Araw at gabi, na purihin mo ang ating mahal na Panginoon. Sundin mo, hallelujah, ang iyong Kanyang banal na kalooban. Talagang didinggin ka ng ating dakilang Diyos. Shout, praise the Lord! Hallelujah! Kaya, sinong hindi magpatuloy, mga minamahal? Lahat tayo nakakita. Yung hindi nakita ng iba, ng mga tao, mga minamahal dito sa daigdig, tayo ang nakakakita. Amen. Nakita natin ang mga gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Everybody shout, praise the Lord. Maraming iba dyan nagbubulag-bulagan. Hindi nila, kahit nakikita na nila, ayaw nilang maglingkod dahil mahirap. Pero sa atin, mga minamahal, kahit mahirap, hallelujah, pero pag tayo itaas kamay sa ating mahal na Panginoon, ang Diyos handang tumulong, tayo tutulungan, tayo gagabayan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Eh, wala tayong may ganti sa ating dakilang Diyos. Kung hindi, mga minamahal, atin siyang paglingkuran dahil yun po ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Tayong lahat magpatuloy, serve the Lord na may kagalakan. Hallelujah, kahit mahirap, pilitin natin. Sabi ng Banal na Kasulatan, strive to enter the narrow gate. Shout, praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa mga oras na ito, hallelujah, atin pong purihin ang ating mahal na Panginoon. Habang tayo nagpupuri, mga minamahal, isentro natin ating mga puso at isipan sa ating dakilang Diyos. Dahil napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay, hindi natin masuklian ang kanyang kabutihan. Itong taos pusong pagpupuri natin, ito lamang, mga minamahal, ang ating sarili, ang ating mayandog sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Ay habang tayo umawit, hallelujah, ibigay natin pagkataon sa ating beloved na rin sa Charaban. Taos pusong magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po natin pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw ang likha ng langit, mag-iinto lupa at tubig, ang buwan at bituin tumatanglaw, likha mo rin mag
tanging sikat ng araw. Pag-ibig mo'y walang hanggan, mananatili magpakailanman. Ang pagpapala mo'y ginagawa, dakilang himala sa'yo'y mula. Kaya't ika'y masasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y mapupurihan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y mapupurihan. Oh, dakilang Diyos o Jesus, ika'y mapupurihan. Purihin po natin ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ating dakilang Diyos, mami naman. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord.
Napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang ating buhay dati walang direksyon, mga minamahal. Hindi natin nakikita ang layunin ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Tayong nasusunod, mga minamahal. Subalit kayo, mga minamahal, nandito tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi man madali, mga minamahal. Subalit kagalakan natin ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Dahil nakita natin ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay totoo, mga minamahal. Ang Diyos ay mahabagin, mga minamahal. Ang magbago ang buhay mo dahil kay Kristo, minamahal. Higit pa sa ginto, higit pa sa salapi, mga minamahal. Ang mapatawad ang ating mga kasalanan dahil ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay mapagpatawad, mga minamahal. Mga katugunan ng mga panalangin, mga pag-iingat, mga minamahal. Imagine, mga minamahal, sa kanyang paningin, sunog na ang kanyang bahay, yung pang nakita ng ating mahal na kapatid. Subalit, mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoon. Pag alis ng mga bumbero, buong-buo yung kanyang bahay, mga minamahal. Hindi nasunog. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kung dito pa lang sa lupa, iniingatan na tayo ng mahal na Panginoon, gaano pa kaya sa kabilang buhay, may langit buhay na walang hanggan, naghihintay sa atin. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah! Tayo pong lahat ay manalangin sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga pangailangan. Ating pong ilapit sa Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Ang ating mga kahilingan, mga suliranin, mga minamahal, karamdaman, ano mo mga bagay, mga minamahal. Hallelujah! Nasa ating pangailangan, ilapit natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! 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 O pudikilan mo pagpala namin Diyos sa manaming banal. Sa mga sandaling ito, Diyos, sa pangunang panalangin, minamahal at ginagalang Evangelista, Wilista, Almeida, and Prophet and Loving God. Mahal namin, Panginoon, patawarin mo po ang bawat isa sa amin mga pagkukulang. Kami po'y palayain mo, O Diyos, sa aming mga kainan. Mahal na Panginoon, patuloy na gabayan na lumakad sa kalooban mo, O Diyos. Hallelujah. Hanggang sa mahal na Panginoon sa pagharap namin sa iyo, mahal na Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. Iyon at pagpapala mo kamay sa amin ang biyaya mo, kabag mo, mahal na Panginoon, sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus. Dumadalangin po kami, amen at amen. Hallelujah. Purihin nating mahal na pinipatong natin sa kamay, sa ating ulo, sa kamay, sa bagay po ng katawan na may karamdaman. At kung tayo po may mga kahinaan, minamahal, ating po itaas ating dalawang kamay. Isipin po natin ating mahal Evangelista, minamahal ang nagpatong ng kanyang kamay sa atin, nagpray po para sa ating maglihan sa ating mga minamahal. Bagamat malayo po ang ating mahal na pastor, pero sabi ng banal na kasulatan, ang panalangin ng taong matuwid ay kapakipakinabang, mga minamahal. Aabutin tayo ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po lahat yung manalangin, mga minamahal. I-cast out po natin ang mga karamdaman, mga suliranin na yung minamahal, mga kahinaan na po yung magsitaka sa ating sa pangalating mahal na Panginoong Isus. Hallelujah! O po, dakilan mo pagpala namin Diyos sa manaming banal, mahal na po yung sa pangunang panalangin, minawat ginagalang Evangelista, Wilisa, Almeida, mahal namin Panginoon, sa sunod mo, pagpala mo kamay, at sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon, aming sinasaway at demonyo ng mga karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, yung makatarak, demonyo ng kanilangan, panlulupaypay, kawalan, demonyo ng COVID, pandemic, lumayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, problem, doubts, unbelief, infirmity, sickness, cast out from us. In Jesus' name, be healed, be blessed. In Jesus' name. Tayo po lahat ay tumayang minamahal. And as we're talking of our faith, bilang tanda nating pananampalataya, tayo po itong balong 3 beses minamahal at sumigaw po tayo from the bottom of our heart. Minamahal, malakas. Hallelujah, praise the Lord. Parating natin sa mahal na po natin pagpapasalamat. By faith, mga minamahal, tinugon ng Diyos ang ating mga panalangin. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Minamahal, God bless you po sa ating mahal na kapatid. Ating beloved co-preacher, Brother Joshua Dominguez. Mga minamahal, sa salita po ng ating mahal na po yung ating napakinggan, minamahal. At
Meron po tayong mga baguhan o ngayon lang po nakadalaw mga minamahal. Praise the Lord. Kung wala naman po minamahal, tuloy-tuloy po tayo sa gawain nating pinakamamahal. Panginoon, tayo po dadako sa ating mga announcement, mga minamahal. Praise the Lord. At minamahal, binibigay pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved preacher, Alex Asoy. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Brother Richard Awad, sa ating beloved preacher, Brother Joshua Dominguez, sa pagdadala ng banal na salita ng ating buhay na Diyos. Ang Diyos po magpala sa ating lahat, minamahal. Ating palapakan ng Diyos, minamahal. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. At minamahal, sapagkat ito tuloy-tuloy na po tayo upang tayo po'y maka-uwi sa kanya-kanya ating mga tahanan po, minamahal. Ating mga announcement po, minamahal, ating makita sa ating TV screen. Praise the Lord, meron po tayo 3 times a week na panambahan po, minamahal, dito po sa Dako ng Barangay Pitalo, San Fernando, Cebu. Ito po ang Cebu Central Visayas Outstation. Every Wednesday po, may namahal sa mga ngayon. Nag-upisa tayo ng alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At ang araw ng Biyernes, mag-upisa tayo ng alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi po, may namahal. At ng araw ng Linggo, tayo po mag-upisa ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Purihin po ating buhay na Diyos sa ating gabi-gabi na programa po, minamahal sa YouTube channel, minamahal sa ating Facebook, internet, sa ating Jesus Miracle Hour po, minamahal. Monday to Sunday, mag-upisa tayo ng alas 8 ng gabi hanggang alas 9 po ng gabi yan, minamahal. Ang ating banal na programa sa ating YouTube channel po, minamahal. At purihin po ang ating buhay na Diyos, minamahal. Huwag po tayo mag-absent, no, sa ating mga kapatiran. Instead, mag-absent tayo, minamahal. Magdala tayong mabaguhan, bisita sa banal na gawain ng ating buhay na Diyos. At purihin po ang ating buhay na Diyos. Willing magbautismo, mayroon tayong bautismo after sa ating closing prayer, minamahal. At sa ating temporary paghiwalay po, minamahal, sa ating brother preacher, Brother Peter Rago, sa ating temporary na paghiwalay sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless po sa atong beloved preacher, Alex Asoy. Hallelujah. Praise the Lord. Magapo kita sa atong temporaryong panagbulag-bulag. Mahal na mo lang itong amahan. Sa ngalan ni Jesucristo Jesus, ang pinakataas na pagdaig, pagsimba, paghimaya, iya lamang sa itong buhi ug dalaygon nga Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Sa unang pagkampo sa mga Pastor Will Distrada Almeida, nagpasalamat kami kanimo Diyos, di matawag na kagabhiyon. Ikaw ang magisimbag, himaya sa Espiritu kamaturan. Mahal na mo lang itong amahan. Ikaw nagiguban ka na mo gikan sa MC Joyful Solemn. Hallelujah. Sa mga patutuo, sa mga kapatiran, ikaw buhay ng aming sinasamba. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa mga alwitin, sa mga beloved choirs, ikaw nagabuhos mong balang presensya. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ikapulo mga handog. Hallelujah. Ikaw magapanalangin sa physical, material, hantod sa spiritual, o Diyos. Hallelujah. Mahal na mo lang itong umahan sa importanteng bahin. Hallelujah. Sa Ebanghelyo nga gidala sa mga beloved preacher. Hallelujah. Praise the Lord. Nga kini mo may pagkaon sa mga magkalag. Hallelujah. Nang hinaot kami, Lord. Nga kinabuhi nga mo. Hantod sa mong pagbalik. Ug kuptan mo kami. Hantod sa mong pagbalik. Mahal na mo lang itong umahan. Sa temporary na mga panabulag-bulag. Hallelujah. Praise the Lord. Ikaw magkupot sa mga kabatanon. Hallelujah. Sa mga bata. Hantod sa mga tigulang. Hallelujah. Ikaw magaproteksyon kanila sa ilang pagsakay. Hallelujah. Dado mo sila sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay na may kalipay, kalinaw sa ilang unaw ng kasing-kasing. Ibalik mo sila sa sunong paningmbahon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa unang pag-ampo sa mga Pastor Will Estrada Almeida, akong ginabadlong danamatang sa mga disgrasya sa kadalanan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating mahal na kapatid. Minumahal magpalihan sa aralang sarapan. Praise the Lord.